Good morning sa inyong lahat dyan, no? So, nandito tayo ngayon sa aking trabaho. So, samantalin natin ang pagkakataong ito dahil break time pa. Gagawa ng isang cut length kapag ka magpapabricate ng isang spool, no? Okay. So, kung mapapansin nyo rito sa spool na to ay dalawang plans po yan, kabilaan, no? Ang sukat niya ay 3 meter. Okay. So dahil po sa katanungan ng ating kasamahan, no, sa followers natin ay kung paano daw po mag cut length ng isang spool kapag ka nasa site. So ito na po yon, no. So 3 meter yung kabuuan ng spool na ito. So ayan guys, no. So dumako tayo dito sa ating drawing, no. So by the way nga pala guys, no, ito yung ating north plan, no. So normal lang po yung ating spool dito. Alright, so wala pong gaano mga rolling. Normal lang po. Okay, so ang aking isasample mga guys ay ang spool na ito. So meron na po rito akong nilagay, no. Meron na po rito nakalagay ng haba ng tubo na 2552. Okay, so paano po ba mangyayari yan? Okay, so kailangan lang po alamin natin yung plans na to kung anong klase siya. So itong plans na to ay 1,500 na di 8. Okay, so RTJ plans po yan. Okay, so ang ating plans po, ayan, kung napansin nyo, sundat ko na, di 8 RTJ sa 224 yung haba po ng ating plans. Okay, so ang gagawa lang po niyan para makuha natin yung haba ng tubo na kakailanganan natin. Okay mga guys, no. So ayan. Okay, so 3 meters, no. Ayan, 3 meter. Okay, i-minus natin sa haba ng ating take off ng ating plans na 224. Okay, so dalawa yan, kaya 224. Alright, so ayan, so 2552. Okay, so 2552 yung ating spool. Okay, so ang ibang Peter mga guys, no, so ano ko lang, no, ang ibang Peter dyan kapag ka lumabas yung tubo niya dito sa ating cut length, halimbawa ito 2552, i-minus pa nila dito mga guys yung gap, ano, na 4 mm. So dalawa yan, 8. Ano, so dalawa yan. So base sa aking naging experience mga guys, no, sa larangan ng piping, dati naggagawa kami niyan ng spool, binabawas namin yung 4 mm sa kada sukat. Okay, so ito kung babawasin pa natin, ang mangyayari po niyan mga guys, nasushort po ito ang 3 meters, nababawasan pa yan kapag nahihinang na po itong spool na to sa dalawa. Okay, so kaya ang ginagawa namin dito, kung ano yung naging sukat ng aming cut length, yun na po, hindi na po kami nagbabawas ng gap. So ang sabi nila, hahaba daw yun. Hahaba po talaga yun yung spool na to. Okay, so magiging 3 meter, 8 o kaya 10. Ganon, kasi dalawa siya pagka pinit up. Ang magiging scenario po kasi niyan mga guys, kapag ito ay hindi natin binawasan ng ating gap, makukuha po natin tong 3 meter na to kapag ito po ay nahinang na dalawa. So base po sa naging experience namin sa larangan ng piping. Okay, so ipakikita ko po sa inyo yung isang video na na-pit up na po yung spool na to, ano. So sinukat ko po yun. Okay, so kung mapapansin nyo dyan, sinukat ko na. Ang kanyang naging total length dyan ay 3 meter. Okay, 3 meter 4. Okay, or 3 meter 3. So ayan po ang naging sobra doon sa total length niya. So hintayin lang po natin yan, no. So anuin ko po ulit yan, minarkingan ko po yan yung plans, no. Kung napansin nyo, may marking yan para pagka nahinang po itong dalawang plans na yan, ay pagbalik yan, susukatin po natin ulit kung nagbago ba talaga yung cut length na total length ng ating spool na 3 meter.
Okay, so yun na lang po. Antayin na lang po natin na dumating. Okay? Stop it. Oh God, please, no! 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 Here it comes. Almost there. Ito na nga no mga guys no, tulad ng sinabi ko nung ating spool na 3 meter doon sa ating drawing. Okay, so ito na po yung ating total na tubo nung nahinang na. So nahinang na po yung ating plants, dalawa. So ito na po yung naging resulta yung sa aking sinasabi dahil hindi po tayo nagbawas sa cut length ng ating spool na 2552. Okay? So, nung sinukat po natin yan ng una ay nasa 3 meter 3 or 4. Okay? So, mostly 3 meter 3. Okay? So, ngayon, ayan na po yung naging sukat nung nahinang na po yung ating plan. Alright? So, ganun lang po. Sana po ay nagkaroon po tayo ng kunting idea kapag tayo po ay mag-ano ng cut length. So, depende na lang po yan sa site o doon sa inyong tatrabahoin o trabaho. No, kung magbabawas kayo ng gap, dahil minsan di man yan aproba ng QC, so nasa sa inyo na po yan. Pero yung amin kasi, base na rin po sa naging experience nga po, so yan po ang nangyayari. Naiksi pa po pagka binabawasan. So, nagkaroon yan dati ng issue dahil ang tubo nga binawasan namin, so nung chinek 0-0 talaga siya ang suka. So nung nahinang na nag-joint yun, so umiksi po yung spool, kaya ayun, nagkaroon po ng konting atasyon po doon, lalo na sa Peter dahil hindi raw nasunod. So ganito na lang po mga guys yung ating tutorial. Hanggang sa susunod na lang po na ating pag-upload. See you in my next vlog. Thank you!